Waad ng gobyerno para sa MILF. Ang gobyerno, kalahating bilyong piso na ang nagagastos para sa pagtulong sa mga bakwit. I will defend democracy with arms when it is threatened by violence, with firmness when it is weakened by division, with law and order when it is subverted by anarchy. Nakatikim din ng Strong Republic ang mga kritiko ng Pangulo, pati ang mga nais magpabagsak sa rehimeng Arroyo. Nakakulong pa rin hanggang sa ngayon ang umano'y mga pasimuno ng Oakwood Mutiny noong 2003. Noong 2006, sa bisa ng kanyang Presidential Proclamation 1017, isinailalim ang bansa sa state of emergency. Ipinagbawal ang mga demonstrasyon at nagpatupad ng warrantless arrests. Paniwala ng Pangulo, isa na namang kudeta ang namumuo at isasabay pa sa selebrasyon ng EDSA People Power Anniversary. Dalawa pang umano'y pag-aaklas laban sa kanyang administrasyon ang napigilan rin daw ng Pangulo. My critics call it dictatorship. I call it determination. We know it as strong government. But I never declared martial law. Pero makalipas na ang ilang buwan, isinailalim ng Pangulo sa martial law ang probinsya ng Maguindanao. Proclaiming a state of martial law and suspending the privilege of the writ of habeas corpus in the province of Maguindanao. Ang pamilya Ampatuan, nakaalyado ng Pangulo, suspect sa pagpaslang sa 58 sibilyan, kabilang ang 32 mamamahayag. Kaya sa ilalim raw ng Administrasyong Arroyo, naganap ang pinakamaraming bilang ng pagpaslang sa mga mamamahayag ayon sa International Federation of Journalists. Simula 1986, 107 sa suma total na 140 na insidente ng pamamaslang sa mga mamamahayag nangyari sa loob ng pamamahala ni Arroyo. Di pa kasama sa bilang na yan ang nawawalang anak ni Edita Burgos na si Jonas. Pinaniniwala ang dinukot ng mga militar noong April 2007. Bagay na hanggang ngayon ay mariin nilang itinatanggi. Matindi ang hinaing ng tumatangis na ina kay Pangulong Arroyo. There is no way she can indemnify the victims. Yung sakit, kaya niya bang bayaran yun? Sabi ng mga kritiko, hindi man naipatupad ng maayos ng Pangulo ang peace and order. Matagumpay niya namang naipagtanggol ang kanyang pananatili sa pwesto. Pero ang nauna niyang ipinangako sa pagsisimula ng ikalawa niyang termino, That the struggles of the past will be just the stuff of legend. naging pangarap na lang sa kanyang pinakahuling sona noong isang taon. There is nothing more than I would wish for than peace in Mindanao. Ako si Oscar Oida, ito ang pamana ni Gloria. Aminado naman ang Malacanang na hindi tuluyang nasolusyonan ni Pangulo Arroyo ang problema sa peace and order sa kanyang panunungkulan. Pero hindi rin naman daw nagkulang ang Pangulo sa aspetong ito. Narito ang report ni Teresa Andrada. Kung si Press Undersecretary Gary Olivar ang tatanungin, gradong 85 ang kanyang ibibigay sa paghawak ni Pangulong Arroyo sa subject na peace and order. Naging proactive daw siya para masiguro ang kapakanan ng mas nakararami tulad ng deklarasyon ng martial law sa Maguindanao. The processes, the normal processes of government, including the administration of justice, had broken down. No, the justices na nakabase sa Maguindanao were not going to office. Sa ilalim ng Strong Republic ni Arroyo, ilang beses itong pinagtangka ang pabagsakin. Pero ni minsan, hindi raw siya gumamit ng extraordinary powers. Siyempre, may magkukusin, may dalang baril, magre-rebel sa'yo, no? You run after those people, and you run after all their possible accomplices, no? Ngayon, ang question, as I said earlier, ang issue na lang is, do you abuse or do you maltreat? Kung proteksyon sa mga mamamahayag ang pag-uusapan, di naman daw nagkulang ang Pangulo. Pero dahil politika raw ang kalimitang rason ng pamamaslang, hindi ito agad masusugpo. What we're dealing with here is not a problem of central state violence. What we are seeing here is an endemic culture of political violence at the local level. Ganito rin daw ang sitwasyon sa all-out peace policy ng Pangulo sa MILF. Sabi ni Olivar, mas mataas sana ang grado ng Pangulo kung nagtagumpay siya sa aspetong ito maging sa pagdurog sa Abu Sayyaf at NPA. Hindi rin daw maiiwasan ng pagdami ng mga evacuee dahil hirap pang makamit ang kapayapaan sa Mindanao. Pero mabilis naman daw silang naibabalik sa kanilang mga tirahan. She had hoped to be able to
say that they are no longer a political factor, no, by the time she steps down. Unfortunately, I think armed forces na mismo, no, ang nagsabi na hindi natin nila magagawa yon. Ayon sa AFP, mula sa mahigit 1,000 noong 2000, nasa 400 na lang ang bilang ng Abu Sayyaf ngayon. Nabawasan na rin daw ng higit pa sa kalahati ang bilang ng NPA. Ang mga hawak nilang barangay mula sa dating 8,000, ngayon nasa higit 1,000 na lang. Limitado na lang din daw sa 5 lugar ang hawak ngayon ng NPA. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting. Samantala, first batch ng AFP Honor Guards dumating na po sa Quirino Grandstand para sa gagawing dry run. At may live report si Susan Enriquez. Susan? Sa darating na Miyerkules na manunumpa si President-elect Benigno Aquino dito po sa Quirino Grandstand. Siya ang ikapitong presidente ng Pilipinas na manunumpa dito sa Quirino Grandstand. At dahil po dyan ay tuloy-tuloy na ang pagsasanay para sa magaganap na panunumpa sa darating na Miyerkules. Sa katunayan, dumating na po ang unang batch ng Armed Forces of the Philippines upang magsanay ng kanilang gagawing routine para sa nalalapit na inaugurasyon ni President-elect Noynoy Aquino at Vice President Jejomar Binay. Magmumula ang mga participant mula sa major services po ng Armed Forces of the Philippines gaya ng Philippine Army, Navy at Air Force. Isang batalyon po ang kasali sa arrival at departure honors para sa Pangulo at Vice-Pangulo ng bansa. At inaasahan pong mamayang alas 7:30 ng umaga ay magkakaroon na po ng mga rehearsal sa mga pangunahing aktibidad na mangyayari dito sa Quirino Grandstand sa darating na Miyerkules. Partikular na po ang pagbibigay ng seguridad sa bagong Pangulo at pangalawang Pangulo ng ating bansa. Mula po rito sa Quirino Grandstand, Susan Enriquez, balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Susan Enriquez, nag-uulat live mula sa Quirino Grandstand. Dalawang bangkang pangturista ng Thailand nagbanggaan, 42 ang sugatan. Papunta sa isang sikat na beach party ang dalawang ferry boat nang magsalpukan ang mga ito. Humagi sa tubig ang mga biktima na karamihan ay mga kabataan na dadalo sana sa buwan ng full moon party. Ilan sa mga turistang sakay nito ay mga Briton, Singaporean, Malaysian at Australian. Mayroon ding Irish, Norwegian, Malaysian at mga Thai na nakasama sa aksidente. Agad namang dinala sa ospital ang mga biktima. Dalawa pa sa mga ito ang hinahanap ng mga otoridad. Samantala, ang ama naman ni Prince Harry na si Prince Charles nakisaya sa isang pagdiriwang sa Britanya. Yan po ang Second Annual Armed Forces Day kung saan kasama niyang dumalo ang asawang si Camilla. Libo-libong Briton ang nanood sa parada. Nataon ang pagdiriwang sa pagtatapos ng linggo kung kailan 8 British soldiers ang namatay sa Afghanistan. Mahigit 300 miyembro na ng British military ang namatay sa Afghanistan simula nang magpadala doon ng tropa ang Britanya noong taong 2000. Kilos protesta sa Group of 20 Summit sa Toronto, Canada na uwi sa kaguluhan. Sinubukan kasing pasukin ng maliliit na grupo ng mga rallyista ang security fence sa